K2 dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan? Tagal nang hindi pagkikita, sa inyo kami nasasabik na. Sarap ng ating pagsasama, kami po'y nag-aalala. Baka kami nalimutan na, ay naku, huwag po sana. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan? Tagal nang hindi pagkikita, sa inyo kami nasasabik na. Sarap ng ating pagsasama, kami po'y nag-aalala. Baka kami nalimutan na, ay naku, huwag po sana. Kaya kami narito sa piling nyo, upang bawasan ang problema ng ulo nyo. Sa himig ng rock and roll, sama-sama tayo, maghawak-hawak ng kamay at lilipad tayo. Yes, magandang buhay mga kaibigan at nandito naman po muli tayo. Isang magandang Lunes sa inyong lahat, no? At syempre, magsama-sama na naman tayo sa isang oras na kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan. Dito lamang po yan sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Mahalagang impormasyon na naman ang tatalakay natin kaugnay sa mga issue sa Calabarzon at karatig nating rehiyon at maging sa napapanahong usapin sa ating bansa at maging sa iba yung dagat. Dito po yan mga kaibigan sa Kapihan sa Radyo Calabarzon. Kaya kami narito sa piling nyo. Kaya inaanyayahan namin kayo mga kaibigan na makibahagi at upang marinig din ang inyong mga kaalaman, kakayahan at kahit na opinyon pa man. Kaya tama, kapi-kapi lang habang may mahalaga tayong pinag-uusapan, kaya sama-sama tayo sa isang oras na K2 dito. Maghawak-hawak ng kamay at Yes, magandang hapon na mga kaibigan natin na tagapakinig. May bago kahit tayo ngayon kaibigang Robert eh. Bagong araw na ngayon, bagong buwan. Kasi auno ng Pebrero, Lunes naman ngayon, kaya binabati namin kayo. Ating mga tagapakinig dyan sa Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Quezon na isang magandang Lunes sa ating lahat at magandang umaga, tanghali at hapon sa mga kaibigan natin dyan sa labas ng ating bansa kung saan man kayo naroroon. Ako inyong kaibigang Sen, bumabati sa inyo isang magandang Lunes once again. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po si Cathy Lipton, ang inyong kaibigan. iba kayo riyan. Tagal nang hindi pagkikita. Yes mga kaibigan, sa ngalan ng kaibigan nating Saul at Sol Lozano ay syempre dito sa isang oras na programa ang topic natin ngayon ay health and wellness, no mga kaibigan. At sa mga gustong makibahagi, mag-text lamang po 0926-7422338 at 0925-888-1458. Narito At syempre huwag niyong kalimutang i-like ang aming Facebook page, ang K2 Dito page. upang bawasan ang problema. Okay mga kaibigan, kaibigang Robert, kaibigang Cathy, ay buwan na yung ngayon Pebrero, kaya ito ay buwan ng mga puso, di ba? Malapit ng Valentine's Day. So yan. Kaya buwan na rin ito na alagaan din natin ang ating puso. Kaya ano bang kulay ng ating dugo, kaibigang Cathy? Kulay pula. Kulay pula. So
Ibig sabihin dyan na nandyan ang buhay natin sa ating dugo. Dumadaloy. Kaya kailangan pag-usapan natin din paano ba, 'di ba? Paano ba tayo magkakaroon ng magandang yung healthy living, because may kasabihan nga, health is wealth, 'di ba? Kati. Now, ang ating pag-usapan kasi may mga nangyayari kasi ngayon, kaibigang Robert, 'di ba? Yung tunog ngayon, yung Zika virus ba 'yun? Na yun ay galing din sa lamok na nagka-carry ng dengue, no? Tama. Kaya lang, ang sabi ng mga doktor, ayun naman pag virus kasi meron sa incubation period na after a week or after 2 weeks mawala siya. Pero yung mga complications ang ating bantayan. Now, ang pinaka-importante, mahalaga sa lahat, yung ating immune system, no? Yung ating resistance, no? Sa mga sakit. Kasi yung mga sakit naman, nandyan lang palagi yan sa kapaligiran eh. Pero kung mahina yung ating system, ay talagang tatamaan tayo. Kaya importante ngayon yung tinatawag na nutrition, no? Wastong pagkain sa tamang pagkain. Kaya lang hindi pa rin natin maiwasan natin mga lalo na sa mga kabataan, yung tinatawag nating malnutrition problem na hindi wala sila sa tamang timbang sa kanilang edad dahil siguro sa pagkain. Kaya ito, meron tayong mga makapanayamaya na ang kanilang grupo ay nagtaguyod ng tinatawag nating supplementary feeding program para sa kabataan. Pero bago naman tayo po dadako dyan, kaibigang Robert, siyempre babatiin muna natin yung ating mga masugid na tagapakinig, no? Yes. Na si Dr. Vladimir Garcia, malapit na talaga matapos yung kanyang libro na tungkol kay Rizal in Nation Building. And of course, kasama naman niya doon si kaibigang Ronald De Leon, yung kanyang copywriter. At hindi rin natin pwedeng palampasin na batiin yung ating kaibigan, no? Sa Tambuli Media Network. At the same time, isa ring publisher and mamahayag. Okay? Si Mr. Romel Madrigal, okay? At ang kanyang anak, okay? Kumusta kayo dyan? Yan, dito sa Himpilan. Yes, siyempre binabati natin yung mga taga-kompre, no? Sa pangunguna ni Attorney Aleta Tolentino at siyempre yung mga estudyante ng St. John and Paul Colleges dito yan sa lalawigan ng Laguna sa lungsod ng Calamba. At siyempre binabati rin natin yung mga taga Cavite State University, yung mga estudyante doon, no? Sila Ana ay nakikinig sa atin at pinabati rin natin ang mga taga Batangas, no? Yes, okay. At of course, kaibigang Robert, welcome back, ano? Yes. Kasi kumusta ba? Kayo din, nag-aaral din naman kayo doon eh. Oo, doon sa tatlong mga kaibigan, no, although naririnig nyo pa rin naman ang ating lamitam, no, pero in presence wala tayo dito sa Himpilan, pero via phone ay nakakapanayan pa rin tayo ni kaibigan Sen, no. Kami ay nakapag kumbaga working break. Okay, Working break dahil 3 days kami sa Tagaytay. May billeting kami doon, pero araw-araw nagtatrabaho pa rin at syempre nakasama nga natin ang mga taga-national, mga taga-media na national, no, yung Defense Press Corps particular, no, at dito nga itinalakay yung sa Basic Risk Reduction and Management for Media. Yeah, Kailangan kasing malaman ito ng mga mamahayag kung paano yung mga tamang lengguwahe o tamang pagbabalita pagkaugnay dito sa mga disaster o sa mga sakuna, no, yung mga terminologies na ginagamit at kung ano yung ibig sabihin ng mga binabanggit, no, para hindi malito yung ating mga tagapakinig, tagabasa ng ating mga at saka importante rin yung safety, no? Kabuuan tungkol din yan sa ating yung ating topic ngayon, kaibigang Robert, okay? At pinaka-importante sa lahat yung preparedness, di ba? At ganoon din yan, pati sa pagkain, kailangan din natin tama ang preparasyon, di ba? Yes. Okay? Now, of course, hindi natin pwedeng kaligtaan yan ang birthday ng ating. Thank you, Kaya Manny, no? Happy birthday, Kaya Manny. Happy birthday, Manny. Okay? Yan ang ating nagbigay nating kape. Kaya mga kaibigan, gaya ng dati, ang aming paanyaya sa inyo ay magtimpla muna kayo ng kape kasi masarap ang ating talamitam kung kayo ay humihigop ng isang mainit at masarap na kape. Kaya huwag kayong alis, kami ay babalik. Sino nga bang pipiliin mo na mamuno sa bayan mo? Dapat matinong liderato, may malinis na puso at pagkatao, walang bahid na katiwalian.
Pagkat malalim ang karanasan, subok na't matibay ang kakayahan, at ang tanging hangad paglingkuran ng bayan. Pagpapatuloy ang simulain, tuwid na daan ay pag-iibayuhin, maunlad na buhay ay matatamasa, at magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Huwag nang ibalik ang dating gawi, huwag nang hayaang muling mamayani, katiwalian at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag nang hayaang tayo ay pamunuan ng mga abusado sa kapangyarihan. Huwag nang dulutang tayo ay pagharian ng gusto isuko ang ating kasarilan. Malayo-layo na rin ang ating narating, na itutuwid na ang maling gawain. Mahaba pang daang tatahakin, pagpatuloy ang tapat simulain. Magpapatuloy ang reforma. Magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ng bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan, may kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan, may kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Magpapatuloy ang reforma. Magpapatuloy ang reforma. Magpapatuloy ang reforma. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Marojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Marojas, ang aming ama. Isa si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito, may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan, Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito, kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 145A. Kaibigan mo. Ako po si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, Chief of Police po ng Calamba City, Laguna.
Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Bilang kabataan, May K kaming ipahayag ang aming opinyon at saloobin. ikaw, may K ka ba? DCJB 1458, dito ka na sa may K. Yes mga kaibigan, muli tayong nagbabalik. Ang oras natin alas 4:17 ng hapon, 4:17 in the afternoon, at ang oras na yan nahatid sa inyo ng SM Kalamba. Okay, kaibigang Robert, babatiin din natin, no? Huwag nating kalimutang batiin yung ating mga kaibigan dyan sa CSSYDO, yung sa mga nagbibigay ng mga financial assistance, di ba? Sina Ma'am Jenny, sila Ate Connie, si Ma'am Joy, kaya yan ang mga karatig natin na opisina. At syempre, binabati rin natin ang director ng Office of the Civil Defense dito sa sa Kalamba, sa Camp Vicente Lim, no, si Director Vic Pumasar, at syempre kasama niya na taga-OC rin si Sir Elvis. Magandang hapon sa inyo at salamat sa inyong paanyaya para maka-attend tayo dyan sa naging forum or seminar workshop nitong nakaraang linggo. At huwag natin kalimutan na batiin ang ating mga kasamahan dyan sa Department of Science and Technology Region 4A na pinangunahan ni Sir JC Manas, no? Ating masipag na information officer, at ating mga kasamahan din sa Tambuli Media Network. Magkakaroon tayong meeting ngayon 12. Alright, at syempre congratulations sa ating mga kaibigan, no? Kahapon, nung Sabado, tumagat sila ng award sa 25th anniversary ng Police Regional Office ng dito sa Camp Vicente Lim nga, no? Syempre, unahin na natin yung kanina nagsasalita rito na ugaling daw makinig sa programang K2 dito, si Police Superintendent Ferdinand Ortega. Congratulations sir, ang best city police station. Yes, in the Calabar zone, and the best ng provincial police ay Cavite City. Cavite province. Alright. I mean. At Okay. syempre, mga kaibigan, ay binabati rin natin yung ating mga kasamahan sa mamamahayag, ang Pro 4A Press Corps at ang Camp Vicente Lim Press Corps. Okay, kaibigan Robert, gaya kanina natin sinabi, meron ngayong umiikot na sakit. Yes, Kaya lang, yun pala matagal na pala yan, dito nga sa Philippines, 1950s or 40s pa yan. Kaya lang hindi lang nag-manifest, di ba? Yes. Ngayon talaga, lumalawak na talaga siya. At syempre yung research natin, ito pala ay unang na-identified noong 1947. At ito ay naka-apekto sa tao na nagkaroon ng sakit itong isang human case noong 1952 sa Uganda. Kaibigan Sen. At dito nga, nito lang nakaraan, ay yan nga ay nasa Amerika na, no? At yung mga scientists natin dyan nagre-research kung paano maintindihan itong itong sinasabi nilang brand new virus, no, mga kaibigan, itong Zika virus na talaga namang nag-aalala rin ang ating dito, no, na ayon nga kay President Aquino, huwag hayaang papasukin yan dito sa ating bansa yung virus na yan. Pero the only way talaga to prevent that is yung ating immune system, no? Palakasin, nutrition talaga ang pinaka-importante dyan, kaibigan Robert. So, kasi so far wala pang gamot dito kung sakali naman, no? Kung sakali. Pero yun nga, ang pinaka dito, technique or yung pinaka strategy ay maging malakas ng immune system, no, kaibigan Sen. Pag-iingat. At saka yun naman ay manggagaling din sa ating pagkain. In fact, dati mga pinapaniwalaan nating food pyramid, okay, yung the lower yung go food, di ba? Napag-usapan natin yan, yung grow food, yung protein, ang go food, carbohydrates, and glow food, yung mga fats, no? But then, nakita nila ngayon na usually, ang mga fruits and vegetables, nawawala sa listahan dahil pag tinanim mo kasi yung protein, karamihan meat, although maganda talaga yung meat kasi 21 amino acids nandun, di ba? Pero munggo is also protein, pero minsan may kulang lang siya. Okay? Now, ngayon, ang ano na ngayon sa mga nutritionists ay yung tinatawag na plate. Diba? Yung food plate na equal parts, kanin, nandoon na yung gulay, nandoon yung protein, either from fish, meat, or red meat, or whatever sa egg. Tapos sa kabila naman doon yung fruits. Okay? Para bang Isang set na siya. Isang set na siya kasi ang sabi nga ng doktor,
ay yung fruits ngayon ay pagkain na talaga kasi it also has protein and minerals and vitamins. 'Di ba? Kaya mga kaibigan, Dagdag din natin, kaibigan Sen, para may idea ang ating mga tagapakinig. Itong Zika virus, ang nagdadala rin dito, mga lamok din. Kagaya ng nagdadala ng dengue. Okay, so ang epekto kasi dito yung first trimester ng pagbubuntis ng nanay, siyempre pag yan ay nadapuan, definitely may palabas naman yung bata, pero may mga deformities nga lang, di ba? Maliit yung ulo, so yung brain formation, of course, kung maliit yung brain formation mo, may problema, even your learning capacity as you grow up, problema yon. Kaya maganda yung ginagawa ng isang foundation, Enrique Sobel Foundation, talagang tumutulong siya in cooperation with the Department of Science and Technology. Yun ay makakatulong na simulan natin yung sa nutrition, yung mga malnourished children, especially yung mga underprivileged na mga families, na kailangan talaga nila na maganda ang kanilang source of yung nutrition, manggagaling sa pagkain. Aside from exercise, aside from sleep, aside from importante kasi yung nutrition kasi yun ang papasok sa ating katawan na magiging siya 'di ba? Yung tinatawag nating metabolism, it will be broken down from a compound, 'di ba? Kasi compounds, carbohydrates, hydrogen and oxygen that forms the starch, 'di ba? Yun ang pinaka-basic Now, magpo-form na siya ngayon. Now, eventually, yun ang pupunta sa ating mga muscles. Doon yun niluluto, to form into an energy. Yun, mayroon tayong the furnace o mitochondria. Ang tawag nila. Doon yun niluluto. Kumbaga, yan ang pinakakusina ng ating katawan. Kaya the more muscles you have, the more mitochondria you have, the better will be your metabolism. Minsan naman kasi may mga estudyante tayo, aminin naman natin, nakikita natin na improper yung pagkakain, di ba? Pagdagising sa umaga, masyadong maagang magising, iba pandesal na lang, okay? Kunting minsan nga kape na nga lang, mga bata pa nagkape na, which is also a form of eating habit na tawag natin that it will increase the malnutrition problem. Siyempre, pinabaunan ng puro mga fats, mga fatty foods. Yung iba naman, mga junk foods. Wala na talagang the proper nutrition. Kailangan complement, mayroong mga complementary or supplementary food na ibigay sa kabataan. Eventually, ano ba magiging effect nito? Siyempre, madagdagan yung kanilang kakulangan, mapupunuan, di ba? Kaya yun naman ang ating gobyerno kasi kailangan kasama sa social service yan, di ba? Kaibigan Robert, kasi yung health is wealth nga ang kasabihan, ang kawikaan. So, paano naman yung pag-aaral ng bata kung kulang siya ng malnutrition? In fact, our brain needs, aside from oxygen, needs sugar. Di ba? Paano mag-function yun? Kasi 10% of what we eat, pupunta sa brain yan. 10 to 15% ayon sa mga eksperto. Yung iba naman sa ating mga muscle, that will keep us going. Kaya mayroon tayong makausap ngayon, kaibigang Robert, di ba? Si Mr. Lito Rodriguez from the Ayala Enrique Sobel Foundation. Magandang hapon po, sir. Yes, magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga nakikinig kayo. Okay, yes sir. Live tayo ngayon sa programang K2 dito. Ako si kaibigang Sen, kasama ko si kaibigang Robert at kaibigang Cathy, sir. Yes. Magandang hapon sa inyong tatlo. Yes, sir. Sir, bigyan mo kami konting idea yung inyong foundation na ano mga ginagawa ninyo, saan kayo ngayong area nag-concentrate? Okay, sige. Ang Enrique Sobel Foundation ay isang non-stock non-profit foundation. Ang kanyang nais gawin ay makatulong sa mga mamamayan, lalong-lalong na sa mga Pilipino na umangat, gumanda ang pamumuhay sa pamamagitan ng iba't ibang programa kagaya ng edukasyon, ng technical education, ng health programs, at saka ng mga livelihood projects. Okay. Sa kasulukuyan, ang foundation ay may 2 opisina. Ang head office namin ay nakabase sa Makati at ang provincial office namin ay nandito sa Calatagan. Okay. Mula pa nung ang foundation ay naitatag way back in 1990, but the operations in Calatagan started in 1989 with a program on microfinance. But in 2004, before the death of Mr. Sobel, Enrique Sobel, nilais niya na magkaroon ng mga pag-refocus ng mga programs para mas maraki
ang maaabot na mga tao o beneficiaryo na makikinabang sa iba't ibang mga programa. Kung kaya nung panahon na yon ay sinimulan namin in 2004 yung programa sa edukasyon. Kaya lang sa edukasyon ay hindi lang yung buildings ang napag-uusapan doon. Nung mga panahon na yon, mataas ang problema sa malnutrition, may kailangan sa teachers training, may kailangan sa iba't ibang aspeto pa ng may kinalaman sa edukasyon. Pero kaya nung mga panahon na yun, nagsimula ang iba't ibang mga interventions ng foundation. Pero isa sa pinakamalaking programa na aming ginawa, ang tawag namin po doon ay yung School Health and Nutrition. Yun, yung maganda sir, yan. Ang isa po doon sa specific program namin ay yung mga school feeding program. Kasi alam niyo po ba, nung mga 2006 ay ayon po sa aming ginawang survey sa lahat ng mga estudyante sa mamamayan o sa estudyante ng Calatagan, around 63% of those enrolled at that year were found to be malnourished. So nung present po namin to sa board, medyo alarming ang data. Kung kaya sabi nga, immediately dapat magkaroon tayo ng mga programa na tutulong na mapaangat ang malnutrition o ang condition, physical condition ng mga batang ito. So sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organizations din like yung UP, yung DOST at ng iba pang samahan, ay kami po ay nakapagsagawa nakapag-design ng isang program na tutugon sa malnutrition sa mga bata. So in fact kami po ay natutuwa dahil every year nagbabago at nagbabago. May mga improvements doon sa sistema at mekanismo ng feeding program. In fact, isa po kami sa mga organisasyon na naniguro na dapat ang school feeding ay hindi isang araw lang o 2 araw lang, kundi ito ay dapat 120 days. At yung pinapakain natin ay nutritious meal, low cost but nutritious, and in what's developed by a group of school dietitians. Kaya nakabase po ito doon sa tamang calories, tamang fats, tamang protein. So in short, mayroong scientific na pinagbasihan para ma-arrive itong mga menu, low cost but nutritious food. Yes, sir. But through the years, tumataas po ang timbang ng nutrition. Kadalasan po sa school feeding program namin ay amin pong tinatanong ang mga nanay bago matapos ang 20 days. Ano po ang sustainability plan natin? How do we ensure that the feeding better nutrition in the community will still continue even after the phase out of the school feeding precisely, program? sir. Yes, sir. That's good. So marami pong mga suggestion, mag-livelihood, dapat may income generating. Dahil sa mahirap man tanggapin, ang realidad talaga, yung kahirapan ay maaring nakakabit talaga yung mahina o mababang nutrisyon, hindi magandang nutrisyon ng mga bata. Kung sir. Sabi namin, sige, agree tayo. Yes, sir. Sir, may tanong lang muna ako para sa kaalaman natin tagapakinig. Ano ang basihan natin na isang bata ay malnourished or kulang sa nutrition, sir? Mayroon po tayong, dapat mayroon tayong regular na pagtitimbang. In fact, bago magsimula ang taon, ang Sobel Foundation po sa pagkikipag-ugnayan sa DepEd, dito, in particular in Calatagan, nagsasagawa po kami ng pangkalahatang pagtitimbang sa lahat na bata na naka-enroll sa taong yon. At yung aming formula na ginagamit ay yung formula na prescribe po ng WHO sa tamang pagkuha ng timbang. Yan po naka-incorporate yung timbang, yung height, edad. Yan po ay incorporated doon sa formula na siyang pinagbabasihan para makuha mo yung tamang timbang, nutritional status ng bata. Yes, sir. Yes, sir. Anong relasyon nito sa tinatawag naman nating recommended daily allowance? Na pagkain. Ito po yung dapat. Dahil yan po, ang bata ay dapat mayroong daily food intake na naaayon sa kanyang edad at sa kanyang timbang. Yes, sir. Yeah, that's right. Ngayon, kung pagkulang ang timbang o pagkulang yung pagkain ng bata, diyan po pumapasok yung sinasabi nating malnutrition. Kung kaya dapat mayroon tayong gagawing hakbang. Kung unang-una ang magulang ay dapat naghahanda, alam ng magulang na ang kanyang anak ay malnourished. Kung kaya after the operation timbang, ipinipresent po namin sa mga nanay ang resulta. Hindi po namin tinatago ito. Tinatawag namin lahat na nanay na may anak
na malnourished at sinasabi namin, ito po ang timbang ng inyong anak. So matuwa kayo kung normal ang weight ng inyong anak. Huwag din kayong mahiya kung kayo ay mababa ang timbang. Dahil ang tendency po ng magulang, pag sinabing malnourished ang anak, may tendency ang ibang nanay nahihiya. Sabi namin, huwag po kayong mahiya. Ang importante ay harapin ang tunay na kalusugan, kalagayan ng inyong anak at harapin natin, pagtulungan kung paano natin siya maibalik sa tamang timbang. Yes sir. Ano naman yes sir. Programa. Yes sir. Ano naman yung mga ginagawa ninyong mga supplementary foods na yun ba kaya lang ba sa mga ordinaryong mga magulang na ihanda? Ay, opo. Dahil sa school feeding program, ang menu, mayroon po tayong sinasabing prescribed menu. Yes sir. Kung as much as possible, we would like the parents, magulang po kasi ang naghahanda ng pagkain sa school feeding. Yes, Ayon doon sa prescribed menu. Ang menu po ay napakamura, kaya tawag po namin low cost but nutritious food. Dahil karamihan po ito ay gulay-based. At hindi pwedeng sabihin ng magulang, ay wala po kasi kaming iluluto dahil wala naman kami kung karne. It should not be karne all the time. Ang karne ay hindi ganun kadalas, mas more on gulay. Dahil ito po yung pinag-aralan ang menu ng mga school dietitians o ng mga nutritionists. Yes, sir. Kung kaya ito yung tamang dapat sinusunod ng mga... At nakakatuwa nito, bahagi po kasi ng menu ay yung pagkain ng tofu o yung... Tukwa. Tofu, yung tukwa. Tukwa, yes sir. The kids, and the children, the school children in Calatagan are not familiar with tukwa dahil pag pumunta ka sa palengke, wala kang masyadong makikita dito na nagtitinda ng tukwa. Okay, dahil sir. wala dito nagtitinda ng taho. So, that particular food is a bit alien, but sa kaunting pukpok at kaunting pag-explain at i-encourage sa mga bata na kainin niya dahil nutritious siya, medyo may kaunting sa lasa sa simula, but eventually, through the weeks and months, nasanay na po sila. Okay, So sir. yun po yung mga unusual na mga observations namin sa school feeding. So, yun sa feeding yun, sir, nandoon yung, of course, nandoon yung carbohydrates. Okay? Yes. Nandun po yung carbohydrates, yung tamang fat, yung protein, yung energy. Yun po ay kasama doon sa sa pagkain na dapat inihahanda ng mga pagkain. Pero nakakatuwa po, yes, sir. ang kami po dito sa Calatagan sa pamamagitan ng DOST ay nakapag-develop, ay nakapagsagawa po, nagpo-produce na po ang grupo ng kababaihan dito sa Calatagan Yes, sir. ng complementary food blend. Ito po ay isang technology na dinevelop ng FNRI. It's an Touch Bureau o Department of organization within DOST na siyang naatasang magsagawa o manaliksik ng iba't ibang mga interventions na makakatulong sa malnutrition ng mga bata. Ang tawag po dito ay complementary food blend. So ito po ay ang amin pong ginagawa dito ay dalawang klase. Ito po yung powder form, yes, sir. ready to cook na combination of rice, sesame, mongo, and sesame. And at the same time, nutritious snacks na kung tawagin naman namin dito ay crunchies. Ang pangalan po ng grupo ay SIGLA. Ang ibig sabihin po noon ay samahan ng mga inang gabay at lakas ng aktibong komunidad or SIGLA. Sigla. So parang vitality, which English, so dapat SIGLA. So ngayon, ang tawag na po nila doon sa parang product na ginagawa nila ay SIGLA Complementary Food Blend at SIGLA Nutritious Crunchies. Yes, sir. So ang SIGLA powder form ay pwede po siyang kainin, pwede siyang iluto direkta mga few minutes, para ka nagluluto kung nung panahon ay parang Cerelac ang output mo. Yun. Yung nakikita mo. So parang powder form po siya, may process niyan, may formula kung paano gagawin. At ito po ay magandang pagkain, lalong-lalo na ng mga bata na nasa 0 to 5 years old. Okay. Dahil mataas po ang energy content nito, mataas din po ang carbohydrates, say mas fat proteins, na nakakatulong na mas bumalik ang lakas at sigla ng katawan ng bata. Yung namang crunchies ay kadalasan, ito pong powder form ay hindi lang para doon sa 0 to 5 years old. Ito po ay ginagamit din ng mas higher age group. In fact, sa school feeding program, ito po ay linalahok sa paghahanda ng ulam.
So, halimbawa, kung for that particular day ang nakahandang ulam o yung menu, prescribed menu is kunyara pakbet, Yes, you sir. have to add several packs of this doon sa pagluluto ng pakbet, so may added nutrients po siya. Okay, sir. Yun namang, yes. Marami kasi, marami sir, excuse me, ano lang kasi sir, marami kasi ngayon nauso ng mga feeding program, pero kung makita mo mga, ano lang yan, rice, lugaw, nilalagyan na nila ng mga ano, this is, po yun. yes sir, Yung lugaw po is just addressing, you're just mitigating the hunger for that particular time. yes sir, So hindi siya masyadong makakapagbigay ng nutrition. Kasi ang nutrition, it has to be sustained. yes sir, Dapat yung pagkain ay tuloy-tuloy. Yung Yes, pag-intake mo ng tamang nutrients ay dapat tuloy-tuloy. Yes, Kung sir. kaya ayon po doon sa pananaliksik, ang tamang school feeding or community feeding, kung ano man tawag natin dyan, it should be 120 days at ang pagkain ay one hot meal. When we say hot meal, it's composed of rice Mhm. and ulam. At ang ulam, hindi naman kailangan karne. It should Yes, be fish Protein. with gulay or pwede naman siyang Prutas. may tamang formula na dapat sundin. yun sir. So, yun po yung feeding. Yung maganda nga yung programa niyo sir, pero gaano na ba kalawak yung naabot niyong example sir, yung Kalatagan kayo, yung Makaratig Bayan ba niyan sir, ay na-extend na ninyo yung gano'n na maganda pala yan para sa school feeding program? Sa ngayon po, ang aming intervention ay hindi lang naman nakakonfine dito sa Kalatagan. In fact, mayroon kaming ibang nutrition-related intervention na ang ibang bayan at yung ibang probinsya ay nakikinabang na rin. In particular, ito pong pagpuproduce nitong Sigla Complementary Food Blend. Dahil ang users po nito, yung mga gumagamit at tumatangkilik ng produktong nito, ay hindi lang po Kalatagan schools or hindi lang mga taga-Kalatagan. In fact, itong grupo ng mga nanay ay nagsusupply na rin sa bayan ng Lubo dahil ang munisipyo ng Lubo ay meron din po silang feeding, community-based feeding program at which ginagamit nila itong produktong ito para makadagdag nutrients doon sa inihahandang pagkain sa Lubo. Yes, sir. Same as in Magdalena and Laguna. Mhm. So yun po yung mga yung operations, yung scope of operation ay yung natutulungan ay hindi na confined sa Kalatagan. But going back to Kalatagan, mula po ng mga nagsasagawa na po tayo ng mga feeding, bumaba po ang timbang nito. In fact, yung ilang sistema o bahagi ng elemento ng feeding program na ginawa namin sa Kalatagan ay inadapt ng Department of Education. Yes, Kaya that's good, ngayong sir. panahon, kung mapapansin nyo po, itong nakarang 2 taon, ang Department of Education through the DSWD, they are now undertaking school-based feeding programs. So ang school ay mayroon ng pondo mula sa gobyerno. Yes sir. Itong mga nakarang taon kasi halos walang ganyang fund allocation. That's why ang mga private sector, NGOs kagaya ng Zubel Foundation ay tumutulong ng mga panahon na yon. Pero lately, dahil nga with the fund allocation, with the increasing investment of government lalo na sa education sector, ang Zubel Foundation is now slowly reviewing its role. Ano na ba ang pwede namin gawin? Pero hindi namin binibitawan yung advokasya doon sa better nutrition for the community. So ngayon po, nasa stage kami ng mga pagre-recalibrate ng aming programs para mas responsive pa rin at relevant yung aming gagawin sa komunidad. Yes, siguro sir, kung titingnan natin, ang malnutrition ay hindi lang naman yung underweight. Ang isa din problema natin ngayon, yung mga obesity, overweight ng mga bataan, part pa rin yan sa malnutrition sir, di ba? Kasi wala sila sa tama. Tama po kayo sir. In fact, sa ating mga pagtitimbang, halos taon-taon, ay nagtitimbang tayo twice a year, nagtitimbang. Pag may feeding, every 2 months nagtitimbang. Mayroon po tayong mga tumataas na bilang ng mga batang obese. Yes, ang category po nito ay obese, pero sa parlance ng nutrition, yun po ay malnourished pa rin. Malnourished pa rin yan sir. Hiwalay na sesyon sa mga magulang at sa mga bata na patungkol naman doon na paano pababahin yung timbang nila. Kung ang kadalasang problema ay paano pataasin, may sektor din po sa kabataan, sa mga bata, na mataas ang timbang and they are already considered malnourished. So, Yes, sir. again, may intervention. So, may proper food, yung amount of food, the type of food that should be given to these children, medyo pili na rin. Dahil nga po sa komersyalismo ng mga pagkain ngayon, Yun ang nga, akala sir, ng mga okay. magulang, meron pong miseducation
on the part of the parents at na Yes, sir. mahirap man tanggapin, na akala na natin ang fast food ay yun yung tamang pagkain. Yes, Pero sir. hindi Kasi po. sa nutrition, sir, as I know, it takes twice the amount of effort to burn calorie Calories, of yeah. fat than the carbohydrates, sir, right, sir? Yes. Because 1 gram of fat is equivalent to 9 calories, whereas a carbohydrate and protein is about only 4 Yes, calories, that's sir. right, Yes, that's sir. right. Tama po kayo, sir, doon sa inyong data na yon. Kasi, pag tingnan po natin ang paghahanda ng mga fast food na kinakain natin sa labas, karamihan po niyan mataas ang oil content. Yes, sir. Puros gisa. If you eat hamburger, lumulutang yan sa mantika. If you eat chicken, fried chicken, sobra-sobra po yung oil. So, again, ang mga nanay ay hindi na nakakalimutan na hindi yung tamang pamamaraan. Pwede naman kumain ka once in a while, pero hindi yung madalas. Yes, At sir. saka sa bahay ay hindi prito palagi dapat ang ulam. Because, sir. Dapat may gulay base. Okay. May gulay, balanse, may isda, may karne. So, Yes, sir. para mas maganda ang nutrisyon ng mga bata. Yes, sir. That has been the problem nga sa atin ngayon, sir, na siyempre, dami niya, no? Mga fast foods, mga, yun, tama kasi, commercialism. Now, I wonder why if yung Enrique Subel Foundation could extend your, sir, kasi nasa Kalatagan kayo with the success that you have in the area, pwede na yan ma-replicate in other areas. By using also other NGOs, by collaborating with other NGOs in different areas, sir. Yeah, tama po yun. In fact, yung nabanggit ko kanina, kami po ay natutuwa, lalong-lalo na dito sa aming grupo, dahil nga yung pinilot namin, yung minodel namin na feeding program in Calatagan, na na-present ko several times in Makati with DepEd. So nagkaroon po kami ng mga presentations ng several years back before DepEd decided to come up with its own feeding program. Yung ibang elemento na nabanggit ko kanina, inadapt nila that it should be 120 days. Wala pong dapat ay 30 days lang o 50 days. Hindi po pwede. Yes, sir. If you want a successful feeding program, it should be 120 days. Well-balanced yung food. Yes, sir. Dapat ang parents ay kasama involved doon sa implementation because kung sila ang nagluluto, ang ibig sabihin yan, yung sistema at yung pamamaraan at klase ng pagkain nilahanda nila sa school can be repeated sa kanilang bahay. So ibig sabihin, hindi lang yung anak niyang malnourished ang makikinabang, kundi pati yung buong pamilya. Yes, sir. And at the same time, isang magandang component pa ng project na yan ay yung mother's class. Dapat mayroong health and nutrition education. Hindi Yes, lang sir. po pinapakain. Kailangan turuan ng mga nanay sa iba't ibang aspeto ng health and nutrition. Yes, sir. Hindi lang po health. Kung panahon ng dengue, pinag-uusapan po sa mga mother's class yan kung paano maiwasan masugpo ang dengue. Paano, kung may dengue na, anong dapat gawin. So kung ano yung mga immediate na mga Remedies. issues or Okay. problems at that time, yun po yung binibigyan ng aspeto. Kunyari, maraming may sipon sa paano, yung mga sore eyes. Kung Yes, sir. natapat ng mga panahon na mayroong sore eyes, epidemic, yun po ay dinidiscuss para mas maunawaan ng mga magulang. Yes, sir. Sir, sinabi... Tama po yun. Yes, sir. Ngayon, nagre-review lang po kami ng aming mga sistema at polisiya, and then eventually we would like to continue our advocacy on better nutrition sa communities. Kasi hindi po natin yung malis. In fact, hindi lang po kami nakakonsentrate sa schools. Yes, sir. May mga community-based feeding programs pa rin kaming ginagawa. Until Yes, sir. now, meron pa rin po. Sir, just in case, sir, may nakarinig naman sa atin ngayon na medyo maano rin ang kanilang loob and they wanted to do what you are doing now in Calatagan. Paano ba kayo makontak, sir? Sa inyo directly or we go to the DOST FNRI, sir? Food and Nutrition Research Kung Institute. gusto niyo pong makita, in fact, pwede po kaming tawagan sa 0084, that's the landline. 0084. Anong area code, sir? Area code? 043 yata ang Okay. Batangas, o Okay. 046. Or 0917 577 Okay. 0917-577 70 70 44.
44. Okay, this number that you are using, sir, ano? That's Okay. the official telephone lines of the foundation. Okay, sir. So, sir, I congratulate your foundation for being such a pero dynamic program. And siguro, sir, Salamat if din I may po. add, for sustainability, yung mga backyard gardening, sir, hindi ba nyo tinuturo para ang supply? Kasama po yun. Yes, Kasama para po ang yun supply doon ng sa gulay. component ng program. Yes, sir. Kasama po yun doon sa component ng feeding program. Okay. Yun, magandaan, sir. So, sir, any last word to our mga listeners, sir? Because we have limited time, pero we're very glad talaga to have you with us in this program kasi marami din kaming natutunan and I guess yung iba mga ating mga kaibigan, no, sa Himpapawid nakikinig ngayon, magkakaroon din sila ng ideya. Yes, sir. Unang-una, bago pa man magkaroon ng intervention sa feeding, nais ko munang ipabatid ulit at parang to remind the parents na ang priority natin ay ang kalusugan ng ating mga anak. Yes, sir. Dapat natin bigyan ng mas maayos, mas masustansyang pagkain. Huwag po tayo mag-rely sa fast food. Yes, sir. Ngayon, kung sakaling mayroong community-based or school feeding activity sa inyong lugar at ang inyong anak ay isa sa mga natukoy na beneficiaryo, dapat ibigay po natin ang ating 100% na support dahil ang gagawin pong intervention ay para sa ikagaganda at ikagagaling ng inyong mga anak. So ibigay po natin yung tamang support. Okay. Sundin natin yung mga ipinapayo ng mga nutritionist sa inyo para mas lalong gumanda ang buhay dahil ang sinasabi natin na kung ang pamilya ay walang sakit, malusog ang mga anak, maganda ang kiraratnan ng inyong ang future ng inyong mga anak that eventually will also help the whole family happy. Yes, sir. On that note, sir, thank you very much for your time. On behalf of K2 dito, itong kaibigang Sen, nagsabi, congratulations and thank you. Okay, yung mga kaibigan, yan ang tinig ni Sir Lito Rodriguez ng Enrique Zubel Foundation na gumagawa sila ng mga feeding program, school-based feeding program by using yung complementary foods na gawa ng ating Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. At mga kaibigan, huwag kayong alis, kami ay babalik. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Marojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Ako si Police Superintendent Fernando Reyes Ortega, si Pupulis po ng Calamba City, Laguna. Ugaling makinig sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Sa DZJB 1458, may K akong mamuhay na may takot sa Diyos, respeto sa kapwa at pagmamahal sa bayan. DZJB 1458, dito ka na sa may K. 1458 DCJB. Mga kaibigan, tayo nagbabalik sa oras na alas 4:51.
At maganda atin na pag-usapan kanina mga kaibigan tungkol yan sa ang malnutrition kasi ay hindi lang yung kulang sa timbang at ayon nga kay Lito Rodriguez, no, yung Enrique Sobel Foundation, pag sumobra ka naman sa timbang is still considered sa nutrition parlance na malnourished ka pa rin. So maganda yung ginagawa nila in collaboration with the DOSTF and RI na mayroon sila mga supplementary food programs na hindi naman ganun kakamahal. Ang importante lang tama ay nasa wastong calorie level na based on the recommended daily allowance of Filipinos na ibig sabihin ng recommended daily allowance, ilan bang grams of protein, ilang grams of carbohydrates, and ilang grams of fat in relation to your age and yung height. Ngayon mga kaibigan, kaya yan ang pinaka-importante sa atin na bakit natin bigyan pansin yung tamang pangatawan, yung healthy living, healthy lifestyle kasi ang ating kalaban dyan ay yun, nandun na. Sabi na nga ni Sir Lito Rodriguez, yung commercialism, di ba? Kasi masarap naman tingnan with those kind of packaging, makikita natin sa television. But then, minsan kung hindi natin kaya, so hanap tayo ng other feeding foods na the same nutrition makukuha natin, pero mababa ang halaga. Kaya, mga kaibigan, isang kanta para sa ating lahat, i-dedicate natin for our healthy living. This is my song about the food that goes in your mouth. What you put in, you get out. You're for welfare if you're healthy. Don't forget to exercise. It will improve your quality of life. You need both of these to survive. You're for welfare if you're healthy. I'm your teacher when I'm talking. I need you to be quiet. Today's learning objective is all about your diet. Are you listening? If you're not, suggest that you try it, cause knowledge is power, especially when you apply it. So what's the diet then? Simple, it's the food that you be eating. Shouts the vegetarians, meat eaters and all the vegans. You're needing a balance, and balances keep you even. Meaning, food is your root to improve your being. More proof, okay dude, let me hit you with the truth. A balanced diet can be split into 7 key food groups. Number 1, remove carbohydrates coming through. Bringing bread, pasta, rice and sweet potatoes too. Number 2, to keep you lean you gotta eat your protein. Get it from your meats and cheese, your nuts and your seeds. Number 3 is fruit and veg. You know the rest. Vitamins make you big and strong like your parents said. Number 4 is kinda similar. Minerals be giving ya. Calcium and iron you be flying when they're filling ya. 5 is fiber. Digestion keeps you regular. Find it in your cereals, I'm seriously telling ya. 6, oh don't wait for a spanner in the mix. It's often when you hear the word fats it's negative. Telling you the bad but not all of them is some tips. You draw energy from fats and dairy, nuts and fish. Number 7 is the clue. You gotta take a sip. Otherwise known as H2O, it keeps you hydrated. Keeps your body functioning, it keeps you feeling fit. Especially when you're mixing it with the other 6. Come on! This is my song about the food that goes in your mouth. What you put in, you get out. You're for welfare if you're healthy. Don't forget to exercise, it will improve your quality of life. You need both of these to survive. You're for welfare. Here we go. Lesson 2, welcome back to the track. Here we go. For a healthy, active lifestyle, there's things you need to know. Let's kick it off with the physical. Can I get a witness? Challenging your body will only improve your fitness. And then it's mental, but I don't mean crazy. I'm talking about the thoughts in your head you create daily. Stress, insecurities and negativity. Attack your self-esteem and limit productivity. Stop here, quickly find your confidence and top here. By aiming for the moon and the stars just like a rocket. Think good, feel good, aesthetically you look good. Turn your swagger on like a dawn, understood good. Finally it's social, to help you gotta be vocal. To build relationships, teamwork must be your focus. Work for others, communicate, cooperate. Always stimulate your mind, that's how you should operate. Before I kick, here's a couple more tips. You gotta exercise every day for 20 minutes minimum. Keep the intensity fairly moderate. It's easy when you believe, so keep on thinking positive. So make a promise, kid, to see what you've been honored with. Limitless abilities, but how much do you want it, kid? Patience, remember the master was once an amateur, which means you can develop from negative like a camera. One life, there's one chance, you gotta make it spectacular. Seize the day, every day, I put that in your calendar. I guess that's it then, there's nothing more to show ya. Can somebody ring the bell, please? This lesson's over. This is my song about the food that goes in your mouth. What you put in, you. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind.
Yes, mga kaibigan, ang oras natin alas 4:56 ng hapon, 4:56 in the afternoon, at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Card MRI. Okay, mga kaibigan, anong sabi sa kanta? Exercise, importante, healthy living yun, ano? Piliin natin ang tamang pagkain. Of course, paminsan-minsan gusto nating masarap. Alam mo, nagpabigay ng sarap sa pagkain. Sabi nga ni Sir Lito Rodriguez kanina, yung mga mantika. Kasi mo ng mantika, yun ang sumasarap. Pero kung tutuusin naman talaga kay Bengkate, what we need really for sa ating nutrition ay yung tama lang. Kaya sometimes we cannot walk the talk pag mahilig talaga tayo nung kumain dahil kaya sa akin medyo overweight din tayo because kulang tayo sa exercise. Kaya kanina yung rap na kanta kay Bing Robert, importante yung exercise sa healthy living, di ba? You burn out the calories kasi mayroon tayong recommended daily allowance, like if you say 2,000 calories, pumasok 3,000, you have to burn it out with the excess kasi hindi ma-store dyan as fat, di ba? Para maalis ang cholesterol pati. Yan, mga kaibigan, kasi bakit natin tuwing Lunes pinag-usapan natin yung health and lifestyle kasi siyempre you have to start the week right, di ba? Medyo pag if you start the week medyo hindi maganda, lalo na yun February 1, no? Araw na ng mga puso, malapit na yung Valentine's Day. So again, ating pinapaalala ng mga doktor ay yung ingatan natin yung ating puso. Ika nga galaw-galaw para hindi pumanaw. Yes. Yun, exercise, okay? Kaibigan Robert. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Okay. So kaibigan Robert, mayroon lang tayo 2 minuto. Yes, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa amin sa programang K2 dito, Kapihan, Kasiyahan, Diskusyonan at Dedikasyonan. Yan po ang programang Kapihan sa Radyo Calabarzon. At syempre, patuloy kayong sumabaybay sa aming programa dahil ang tinatalakay natin, ibinibigyan nating diin at malawak na pagtingin o pananaw sa mga issue na nangyayari dito sa atin sa rehiyon ng Calabarzon at karatig nating rehiyon at pati na rin yung nasa ibayong dagat, mga kaibigan. Patuloy lang po kayo sumubaybay at kailangan namin ng inyong mga opinion, mga comments. Mag-text lamang po kayo sa aming text line, mga kaibigan. At syempre, ang programang K2 dito at bukas, Peace and Order ang ating tatalakayin. Meron tayong magiging guest, no? Isang makisig na otoridad dito sa atin sa lalawigan ng Laguna. At syempre, ang programang K2 dito, lagi nating inuulit, ang paalala natin, maging matalino, huwag magpadalos-dalos. Okay, at isang announcement lang, ngayong February 7, no, Sunday, mayroong malawakang feeding program diyan sa Barangay Pasiano Rizal, no? Kasama natin yung Knights of Rizal diyan. Isa rin paalala, reminders na magkakaroon ng journalism workshop seminar sa Calamba Chipeco Hall, no, sa Calamba Central 1 this coming February 6 and 7. Mga kaibigan, antabayanan ng sunod na programang Gabay Tahanan ni Tita Esther. At syempre, ang ating co-pilot, Caro yung Pag-ar. Okay, ito yung kaibigan Sen. Nagsabing kami ang yung Tupang K2 dito! Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2 dito. May kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Nakahandang lumamay sa'yo kahit ano pa man ang kalagayan mo. Sa bagyo man suliranin ay kaagapay, kabiguan man o
mula sa DCJV 1458, ang himpilang kaibigan mo. Narito ang mga programang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at serbisyong makatutulong sa pag-unlad ng inyong pamumuhay. Lunes hanggang Biyernes, umpisa alas 6 ng umaga. Usapang agrikultura at teknolohiya sa Samot Saring K. Kasama si Ate K. Alas 7